ano yun, pleasure, di ba? Kapag naglalakad ba tayo, ano yun, pleasure, di ba? Kagalakan ba yun sa atin? Kaluguran ba yun sa atin? Kasi kapag hindi, ito yung sinasabi ni Apostle Paul dito, and being the word of God, di ba, in this verse, sabi niya, do all things without grumbling or disputing. Okay? Sana hindi tayo mareklamo, hindi tayo napipilitan na kasi pag napipilitan, syempre, pwedeng nagrereklamo ka na, di ba? At yun yung dahilan kung bakit hindi madaling sumunod. Mas hindi nagiging madali kasi yung, sa attitude na meron tayo ng pagsunod. So, ibig bang sabihin nun, palagi tayong nakatawa? Ibig bang sabihin nun, palagi tayong nakangiti? Siyempre, minsan hindi. Kasi minsan mahirap talaga yung kalagayan. Eh. Kaya lang, parang inaayos nito yung minsan misrepresentation ng iba tungkol sa Christianity. Na kapag Christian ka, kahit kailan hindi ka magkakaproblema ka, kahit kailan magiging masaya ka, o kaya kahit kailan hindi ka mauubusan o hindi ka mawawalan. Alam natin hindi totoo. Di ba? Kahit kailan hindi ka mapapahirapan kapag ikaw ay susunod. Hindi totoo yun. Kasi kung mahirap nang maglakad sa mundo kapag hindi ka save, kapag save ka, merong ibang kahirapan na maiintindihan ng ating mararanasan. Di ba? Um, yung paglalakad ay hindi bumubuti habang ikaw ay nagpapatuloy. Kasi merong gumugusto na tumigil ka na sa paglalakad. Hindi si Lord yun. At gagawin niya yung lahat yung magagawa niya itong kaaway ng ating paglalakad at kaligtasan. Kasi siya yung unang-unang nasisilaw sa liwanag natin eh. Di ba? Kasi siya yung hari ng kadiliman. Gagawin niya yung lahat para mahirapan tayong sumunod. Para hindi na tayo sumunod. Okay? Kaya mas madali na grumbling ka at saka ano ka, ah, madali yung nakikipagtalo ka, di ba? Parang ganun yung sinasabi niya dito. Mareklamo, lalo na pag napipilitan lang. O kaya kinakailangan ka pang kumbinsihin kahit na alam mo namang tama yung pagsunod. Kinakailangan mo pa nating kumbinsihin yung isa't isa. Alam na nating tama. Pero yung sumunod na verse, ito yung maganda na sinasabi niya. Kung bakit hindi dapat without grumbling at without disputing, di ba? Dapat hindi tayo ganon sa pagsunod natin o paggawa natin. That you may be blameless and innocent. Upang tayo ay maging walang kapintasan, di ba? Parang palaging ito yung tama na pagsunod. Okay? Blameless siya. Innocent. Sabi niya, children of God without blemish in the midst of a crooked and twisted generation, among whom you shine as lights in the world. Nagliliwanag tayo sa pamumuhay natin sa Panginoon, okay? Sa sanglibutan na madilim. Kasi ginagawa natin lahat yung mga bagay na ginagawa natin. At ito hindi madali. Okay, kaya kinakailangan natin lahat ng tulong ng banal na espiritu na sumasa atin. Pero dapat natin gustuhin. Pero dapat tunguhin natin yung ganitong uri ng paglalakad. Kasi gagawin tayo nito na sa harapan ng mga tao na blameless. Hindi lamang tayo, okay, walang kapintasan, kundi yung ating kaligtasan na nire-represent at tagapagligtas na nire-represent. Makikita nilang siya ay walang kapintasan. Kasi tayo nga yung kanyang advertisement, di ba? Tayo yung nagpapakilala. Tayo
yung patalastas kung sakali ng ating tagapagligtas at ang kaligtasan na binibigay niya. At yung twisted na ano na salinlahi, yung crooked, yung masama, yung sanglibutang makasalanan. Ito yung makikita niya sa kanyang harapan, di ba? That hindi lamang tayo nagiging liwanag at testimony sa kanila. Pero sa palagay ko, nagiging mas makikita nila kung gaano sila ka-crooked. Makikita nila kung gaano sila ka-twisted. Makikita nila hindi sa ano hindi sa ginajudge natin sila. Pero sa pag naglalakad tayo ng maningas, nagiging ilaw tayo at masasaktan yung dilim kapag ah, mayroong liwanag, di ba? Pero yung ginagawa niya is dahil nililiwanagan niya yung kadiliman, natutulungan sila na mas ma-appreciate at maintindihan yung liwanag. Kasi may mga tao na hindi nila naiintindihan yung kanilang inaayawan na kaligtasan. Hindi nila nakikilala yung inaayawan nilang tagapagligtas. At tayo yung magpapaliwanag. Tayo yung kakikitaan nila ah, ng rason kung bakit tama na sumunod. um, Mas maganda na umayon ka sa kalooban ng Panginoon. Mabuhay ka ayon sa kaligtasan ng Panginoon. Tayo yung magbibigay, magbumungkahi sa kanila. At least, di ba? Na kahit hindi pa tayo nagsasalita, nakikita nila na mayroon kang kaibahan. Hindi lang 'yon. Nakikita nila na dapat ganun ganun sila yung paglalakad nila, pero hindi sila ganun. At merong conviction na nasa harapan nila kapag ganun siya. So ginagamit tayo dahil ang nagko-convict ay yung banal na espiritu. Pero kapag tayo umaayon sa buhay na gusto niya, naglalakad dun sa naglalakad dun sa gabay na gusto ng banal na espiritu sa atin. At therefore, ginagawa natin yung mabuti, yung matuwid sa harapan nila. Okay? Yung banal na espiritu na magbibigay ng conviction, sinasabi sa John chapter 16, ginagawa niya tayong instrumento ng conviction. Kasi yung gusto niyang pag-convict sa sanglibutan, sa dilim, ay ipinaparating niya sa pamamagitan natin. Nagiging vessel tayo of conviction before conversion nila. Okay? So, meron potential na merong mangyari sa kanila eventually. Kasi meron silang nakita. Kung hindi man nila, ayaw man nilang makarinig, pero nakita nila. At ito yung sinasabi from time to time ng scriptures, di ba? Na lululatiin nila yung Ama na nasa langit dahil sa mabubuting gawa na nakikita nila sa inyo. At pwedeng maligtas yung iba. Sa First Peter chapter 3, yun yung sinasabi ni Peter doon. Na kapag may mga hindi ligtas, di ba, na kapamilya, pwede silang maligtas. Kung ayaw man nilang sumunod dahil ayaw nilang makinig ng salita, ay makukonvict sila ng pamamaraan ng pamumuhay natin. Okay? Pamamaraan ng pagsunod natin sa Panginoon. Huwag natin kalilimutan, hindi lang tayo nag-witness sa pamamagitan ng sinasabi natin. Nag-witness din tayo sa pamamagitan ng ginagawa natin. At sa paano mang paraan, sa pamamagitan ng pagsasalita, sa pamamagitan ng paggawa. Di ba, kapag nagsasalita tayo, sinasabi natin yung mabubuting sinasabi ng Panginoon. Yung kaparaanan ng Panginoon sinasabi natin. Yun yung i-witness natin sa kanila sa evangelism. Pero pag naglalakad na tayo sa buhay niya, ipinapamuhay na natin yung mabubuti na yun. Ginagawa na natin yung mabubuti na yun. At meron siyang the same na effect. Hindi ko sinasabi na hindi na tayo magsalita kasi sinabihan tayo na humayo, mangaral ng ebanghelyo. Pero yung pangangaral ay hindi lamang sa pamamagitan ng verbal, kundi sa pamamagitan din ng practical na pamumuhay. Mapapansin mo na nung si Jesus Christ, siya yung unang humayo para mangaral. Kasi yun yung unang-unang dahilan kung bakit siya dumating, di ba? Pangaral yung kaligtasan, yung mabuting kalooban ng God, ng pagliligtas, di ba? Hindi lamang siya nag-quote ng scriptures, kundi nakita yun sa kanyang mabuting pakikitungo sa iba. Lalong-lalo na sa mga makasalanan. Okay, lalong-lalo na sa sanglibutan. Okay, so hindi siya namimili ng
kanyang pinapakitaan ng kanyang biyaya. Yung kanyang pakikitungo nandoon, naiintindihan yung biyaya. Hindi niya hindi niya ipinakilala yung biyaya o itinuro yung biyaya na parang classroom type ng discussion, 'di ba? Na grace is by definition, ito yung ibig sabihin niyan, hindi ganoon. Kundi grace is tapos ipinamuhay niya yung biyaya, 'di ba? At nakita nila yun at naintindihan nila yun. Mas naintindihan nila yung ginagawa ni Jesus Christ kaysa yung mga sinasabi ng mga mangangaral nila ng mga Pariseo nung unang panahon. Okay? So, epektibo yan kasi nakita na natin yan sa buhay ng Panginoong Yesus. At yung buhay ng Panginoong Yesus ay dapat nagpapatuloy sa atin. Siya yung nananalaytay na testimony natin sa buong sanglibutan. So, hindi pa man tayo nagsasalita, pwedeng meron na tayong convincing power dahil dun sa convicting power ng Holy Spirit sa pamumuhay na pinapamuhay natin. Therefore, ang nangyayari, yung gospel ay mas kapanipaniwala dahil kapanipaniwala yung simbahan. May integridad kasi siya. Okay, may integridad. Kapansin-pansin na palaging yun yung kanilang reklamo. Hindi naman na nagre-reklamo talaga sila nagko-complain. Pero yun yung palagi nilang sinasabi. Born again ka, nakatanggap ka ng Holy Spirit, sinasabi mo. May kakilala rin ako nakatanggap ng Holy Spirit, pero bakit ganito siya magugali pa? Pero bakit ganito siya gumawa, etc. Nakakalungkot, di ba? Hindi ko sinasabi na dapat perfect na tayo. Well, mas maganda kung gano'n. Pero kapag hindi man, kaya nga dapat sadyain natin yung pagsunod ng maayos at tama. Sadyain natin yung paggawa ng tama. Kapag sinasabi ng Panginoon, yun yung gawin natin. Kasi, di ba sinasabi ng scriptures, ang paniniwala ay dumadating sa pakikinig ng salita. Pero, pag ipinapamuhay natin yung salita, nakikita sa atin yung salita. Okay? Pwede ding pwede rin silang tubuan ng pananampalataya dahil sa nakikita nila sa atin. Mas lalo silang bibilib sa Panginoon. Yung literal na bilib talaga. Di ba? Dahil nakikita nila sa atin yung salita. Kasi ginagawa natin yung salita sa harapan nila. Okay? So, nagkakaroon ng integridad yung Panginoon. Actually, lolalatian nila dahil sa mabubuting ginagawa natin. Pero higit sa lahat, yung mensahe natin, yung gospel, nagkakaroon ng kumpiyansa sila na tanggapin ito dahil mayroong integridad yung simbahan. Okay? Sa, sa kanyang pamumuhay. Huwag nating sanayin o ugaliin, okay, na ang pipiliin natin na standard ng paglalakad ay yung pinakakulel at maglakad na Christian. Wag. Kasi minsan may sutil si Satan, di ba? Ang ipapakita niya sa atin na halimbawa ay yung pinakakulel at maglakad sa gitna natin. Hindi niya ipapakita sa atin at i-highlight yung yung nagtatagumpay, yung masaya sa paglalakad kahit na nasa kahirapan, etc. Hindi yun yung ipapakita niya sa atin. Kundi yung palaging pumapalpak, yung palaging hindi naglalakad na Christian. Okay? Hindi yung matapat na Christian, kundi yung hypocrite na Christian. Yun yung palagi niyang titingnan. At malalaman mo kapag dinadaya ka niya. Kasi kapag ikaw din yung pumapalpak o kapag ikaw yung nahihirapan na sa pagsunod, na parang gusto mo nang bumigay, gusto mo nang tumigil, ipapaalala niya sa iyo kaya naman i-guide ka niya, 'di ba, sa anumang paraan dun sa mga Christian na tumigil na o tumitigil na o lukewarm o yung mga backslidden, etc. At isang araw hindi ka na magtataka, nasasabihin mong bakit si ganito? Bakit si ganyan? Sila na yung nagiging standard ng paglalakad. Hindi po tao yung standard ng paglalakad natin. Ang standard ng paglalakad natin ay ang Panginoon. Ang Panginoong Hesus, di ba? So, hindi tayo titigil hanggat hindi tayo nagiging Christ-like. Okay, sa madaming paraan. Okay, ng ano natin, ng paglalakad natin bilang Christian. So, hindi disiplinado,
hindi walang disiplina kundi disiplinado. Hindi ah, hipokrito na paglalakad. Okay, na nandyan tayo dahil tinitingnan tayo ng iba. Or, alam mo yun, yung parang nagpapacheck lang, pupunta tayo dahil para makita tayo, para wala silang masabi. Hindi. Ginagawa natin dahil sa Panginoon. Di ba? We do all things. Okay, para dahil sa Panginoon. At magiging iba po yung yung ating paglalakad kapag yun yung pinakamotibo natin. Kasi we have only one audience. Isa lang yung nanonood sa atin dapat sa isip natin, 'di ba? Habang tayo ay naglalakad, walang iba kundi yung Panginoon. Kasi may tao man na nandyan o wala, nakikita tayo ng Panginoon at yung paglalakad natin ay ginigauge niya palagi. Okay? Hindi para kapag may nakita siyang palpak ay pagagalitan kanya, etc. Kasi maganda na maintindihan natin na nandun siya palagi, nandyan siya palagi, whether nararamdaman natin siya o hindi natin siya nararamdaman or nalalaman natin o hindi natin nalalaman, the Lord is everywhere. Lalong-lalo na sinabi niya, I will be with you always sa pamamagitan ng Espiritu Santo, di ba? So, may integridad yung gospel natin kapag ito ay sinasamahan natin ng mabuting testimonyo. Well, pwede mong sabihin, paano yung kakikilala mo pa lang? Di ba? Hindi ka naman niya kakilala ng matagal, so hindi niya nakikita yung paglalakad mo. So, paano nila nakikita yung mabuting testimony mo? Kahit po sa pakikipag-usap pa lang sa first time na kausap natin, pwede na tayong magbigay ng lasting impression. Di ba? Yun yung sinasabi nila. First impression lasts. Kung ano yung unang-unang pag-uugali na nakita nila sa'yo, kung paano mo sila pinakitunguhan, nagiging lasting na impression nila yun. Kaya nga at least hindi natin gagawin na maging ah, maging peke na 'di ba pipikiin natin 'di ba kasi hindi kasi ito na nga yung natural na paglalakad natin eh. Whether may tao o wala. Dahil ito yung totoong paglalakad natin whether may tao o wala dahil nandyan si Lord palagi kaya gagawa tayo para sa kanya dahil kagustuhan natin, kasayahan nating palugurin siya. Magiging natural na natin yun. At yung first impression nila, 'di ba? Ang impression yun yung unang-una nilang mararamdaman makikita palagay sa iyo dahil sa unang nakita at narinig nila sa iyo. At ang makikita nila, una nilang maririnig sa atin yung mabuti. 'Di ba? Kasi yun yung ating nire-represent eh. Yun yung testimony na mayroon tayo. Okay, so kaya nga ano siya, gagawin tayo nito na hindi lamang maingat, gagawin tayo na maglakad ng natural na paglalakad. Which is, ano yung natural na paglalakad? Ginagawa natin na practical yung Christianity. Yung pagsunod ng tama, ang pagsunod ng mabuti. Katulad ng ibang habit, kasi habit po ito dapat. Okay, magiging uugaliin natin, gagawain natin talaga, sasadyain talaga natin. Katulad ng ibang habits na meron tayo, kinakailangan natin paulit-ulit na gagawin, paulit-ulit na sasabihin, paulit-ulit na uugaliin. At eventually, dahil paulit-ulit natin ginagawa, mapapalitan na yung mga dating gawa, dating ugali. At magiging nature na natin siya. Di ba? So, ganun natin tinitrain yung mga sarili natin sa godly living. So, hindi natin ano, hindi natin gagawin yung um, hypocritical na paglalakad. Kasi paano ka magiging hypocrite sa sa Panginoon, sa Diyos na nasa lahat ng lugar? Hindi ka pwedeng makapagtago. 'Di ba? Kahit puso nga nakikita niya, intensyon, 'di ba? Desire, nakikita niya lahat 'yun sa atin. Loob at labas natin, kitang-kita niya lahat. Hindi ka pwedeng maging hypocrite sa kanya. 'Di ba? We can only be hypocrites dun sa mga tao sa harapan natin. Okay? Pero dahil ipapakita natin yung paglalakad, 'di ba? Una, dahil sa Panginoon at yun yung makikita nila sa atin. Kaya yung mga tao, ang makikita nila sa atin is parang ganito, what you see is what you get. 'Di ba? Ganito talaga ako. Ano ako? Maingat, 'di ba? Na magsasalita, maingat na gagawa sa harapan natin ng ibang mga tao, lalong-lalo na sa hindi natin kakilala. At dahil merong ganoon, first impression lasts.
ang makikita nila sa ating first impression, yun din yung magiging last impression nila sa atin. At ano yung unang-una nilang makikita? At yun din yung magiging last na makikita nila sa atin, si Lord. Okay? Yung pamumuhay niya. Paano siya kumilos sa mga first time na kakilala. Sa first time na makakasama, magiging makakasama, makakahalubilo, 'di ba? Yun din yung pinagsusumikapan natin na gawin. So, whether ito ay matagal na nating kakilala or kakakilala lang natin, pwede tayong magbigay sa kanila ng lasting, yung nagtatagal, yung magpapatuloy na impression. At sana, dahil gagawin natin lahat ng mga bagay, di ba? Para maging blameless, para yung kalulatian ng Panginoon siya yung maitaas. Yun yung makikita nila sa atin, di ba? Um, tayo ay hindi hindi impatient, walang pasensya, di ba? Kundi meron. Kung hindi ka patient ngayon, okay, hindi ka pasensyoso, ihalubilo mo yung sarili mo sa mga tao. At pwedeng mapulido yun. Kapag hindi ka makatao, ang ibig sabihin hindi makatao ay, siyempre may mga hindi makatao na masasama talaga. Pero yung hindi ka people person. So, sabihin na natin, ang tawag nila dito is introvert, halimbawa lang. So, paano yung mga introverts? Paano sila makikitungo sa mga tao? Paano nila? ah, pero lahat ng mga bagay sa atin ay pwedeng baguhin. Okay? Kung papayagan lang natin. Pero pansinin natin siya. Okay? Sa ating mga sarili. Kasi tayo naman yung makakita niyan sa effect natin sa ibang mga tao. Okay? So, eventually makikita natin na yung mga paggawa, yung pag-uugali natin, yung mga gawin natin ay hindi siya kasing effective. Okay? Sa ibang mga sinasabi ng scriptures. So, i-align natin yung ating mga pag-uugali, paggawa, at gawi sa sinasabi ng scriptures. At magpatulong tayo sa Panginoon o sa banal na Espiritu upang yun yung maging buhay natin kung sakali. Okay? At yung effect natin, okay, sa mga tao, yung mga ginagawa natin ay ah, pagpapala, kaligtasan. Or kung hindi man, good. Di ba? Kung buhay yun, testimony yun, good siya. Bakit mahalaga yon? Sa Romans 2 verse 24. Romans 2 verse 24. Kasi alam to ni Apostle Paul, kaya nung nagsusulat siya dito, parang yun yung pahiwatig niya. Sabi niya, it is written, the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you. Okay, so yan din yung sinasabi ng mga tao, di ba? Panakana ka, yun yung sinasabi sa atin. Oh, born again ka, pero may born again ako kilala, ganito. Okay? Meron akong simbahan na born again din. Di na ako naulit na pumunta doon. Kasi ganito yung nangyari sa akin. Meron silang mga experiences whether they are telling the truth or not, di ba? Merong mga ganun na sinasabi sila. Pero merong sinasabi si Apostle Paul na nasa Old Testament, tas inulit niya dito sa New Testament. The name of God is blasphemed, sabi niya. Among the Gentiles, sabi niya sa gitna ng mga pagano ng mga tao, yung pangalan ng Panginoon ay pinagsasabihan nila ng masama. Kanilang tinutuya, 'di ba, sa gitna ninyo dahil sabi niya, dahil sa inyo. Hindi nila mapaniwalaan, wala silang trust sa Panginoon dahil kung paano nag-ugali, kung paano gumawa, 'di ba? O paano yung gawi ng mga unang naging mga alagad ng Panginoon. So, hindi ito to judge anyone, 'di ba? Hindi ito para i-guilt trip yung kahit sino, kundi kung nasusurot yung budhi natin, i-check natin yung mga sarili natin at paglalakad natin. Okay? Baka meron tayong siguro konti na kinakailangan i-polish, siguro konti na kinakailangan nating baguhin, o konti na pwede nating idagdag sa ating mga paglalakad upang makapagbigay tayo ng kalulatian, not blasphemy, 'di ba, sa pangalan ng Panginoon among the Gentiles. Okay, among the Gentile. Sa 2 Peter chapter 2 verse 2, sinasabi niya dito tungkol sa mga false prophets. Pero sinabi ito ng apostol, pero hindi lamang para sabihin na mag-ingat tayo sa mga false prophets, pero meron din tayong pwedeng makita dito
na epekto nila na hindi natin dapat gayahin. Many will follow their sensuality, pagiging nasa laman nila. Maraming mga susunod sa kanila. Sa kanilang pagiging nasa laman, makamundo, di ba? Susunod yung mga tao dyan, madami, sabi niya. Because of them, the way of truth will be blasphemed. Okay, pagsasalitaan nila ng masama, yung daan ng katotohanan. Dahil nakakakitaan sila ng sensuality, pagiging nasa laman o kaya pagiging makamundo. At hindi lamang ito pagiging masama na gumagawa sila ng kasalanan ng lantaran. Subalit hindi sila espiritual na mga tao. Ibig sabihin ang pinapahalagahan lang nila sa buhay nila. Ang mas binibigyan nila ng importansya ay yung natural na buhay. Yung physical, yung material na buhay. Kung merong konti na natitira sa oras nila, ibibigay nila yon sa kanilang prayers, ibibigay nila yon sa kanilang relationship sa Panginoon, relationship sa simbahan, pero yun lang yung pinakakonti. Hindi talaga nila bibigyan ng pupunduhan ng madami, yung spirituality. Okay? So, yun yung ibig sabihin nito. Hindi lamang dahil sa sila ay lantaran na gumagawa ng masama. Lantaran na backslider. Lantaran na nagsasabing, ayoko na sa Diyos. Wala akong pakialam sa Kanya. Sa Kanyang daan, sa kanyang mga paraan. Hindi. Kasi pwede rin tayo maging ganito kung mabubuhay lang tayo para sa natural na buhay natin. At yun lang yung papahalagahan natin. At masyadong malapit tayong lahat doon. Kasi nabubuhay pa tayo sa sanglibutan. Dapat nagbibigay din tayo ng oras at pagpapahalaga sa mga natural na buhay natin. Okay? Sa work siguro, sa career, etc. Pero minsan, pag hindi tayo nag-iingat, aagawin ng lahat ng oras natin. Wala na tayong oras sa pagdadasal, wala na tayong oras sa fellowship. Okay? Kahit anong sabihin natin, isa yan sa devotion ng mga Christians na nauna. Fellowship, prayer, di ba? Communion, Word of God. Yan yung isa, di ba? Acts 2:42, yun yung sinasabi ng Acts 2:42. Their first devotion is yung apat na yan. At yung iba pa kung sakali. At ang ginagawa ng mga bagay na yun, kahit na paulit-ulit na sinasabi ko sa inyo, sinasabi sa atin ng mga nagbibigay ng pananalita or nag-encourage sa atin, magdasal ka, basahin mo yung salita, makipag-fellowship, etc. Kasi ito yung paraan upang hindi ka maging hindi spiritual, upang maiwasan mo yung makalaman, makasanglibutan na paglalakad. Simple lang siya, paulit-ulit siya, pero ito yung mag-iiwas sa atin sa maling paglalakad at magdadala sa atin sa disiplinadong paglalakad. At therefore, um, magdadala tayo ng kalalatian, hindi blasphemy sa Panginoon. Di ba? Yung, yung isang malaking tumutulong upang yung mga tao ay huwag maniwala bukod kay Satan ay yung church o yung Christian na hindi naglalakad ng maayos. Kasi nire-revoke niya yung ah, yung ano yung tiwala. Okay? Yung walang integridad na paglalakad, i-revoke mo yung tiwala ng mga tao dun sa kaligtasan at tagapagligtas na nire-represent mo. Nagiging harang tayo, stumbling block tayo. Okay? Kapag hindi natin ina-address yung ah, yung worldliness, yung sin, okay, sa ating personal. Pag hindi mo siya nakikilala sa iyo, mag-pray ka. Okay, para ipakita sa atin ng Panginoon. O, minsan, ganun yung sinasabi ng mga kasulatan, di ba? Sabi ni King David, di ba? Search my heart, O God. At ipakita mo sa akin. Saliksikin mo yung puso ko, ipakita mo sa akin yung kaliit-liitan, kaduluduluhan, di ba? Pinaka-corner na karumihan na meron ako upang may pagsisi ko, upang mabago ko. Kailan tayo huling nag-pray ng gano'n? Di ba na, Lord, hindi lang ako magpipray ng mga bagay na kailangan ko. Magpipray ako ng mga bagay na sa palagay ko hindi ko napapansin. Yung, yung kabanalan at katwiran na manatili ako doon. At kung meron kang nakikita sa akin na hindi,
ayon dun sa kabanalan at katwiran mo, ipakita mo sa akin ang pagbabago. Kulang yung ganitong uri ng prayer, okay, sa church. At inaapektuhan niya, okay, hindi lamang yung pagpapakilala ng Diyos natin, kundi yung pagpangangaral ng ating ebanghelyo at kaligtasan sa iba. Ang tawag dito ni Jesus Christ ay pundidong ilaw o ilaw na tinakpan o kaya asin na nawalan na ng alat. Pwede ba yon? Pwede yon. Kung sakali. Di ba? So, ito yung sinasabi ni Jesus. Salt without savor, di ba? Tapos light na tinakpan. Kasi pwede siyang mangyari. At pag nangyari yon, tragic yon. Hindi lamang sa sanglibutan kasi hindi na nila makikita yung Panginoon, di ba? Sa pamamagitan natin. Kundi nawawala na rin yung ating kahalagahan bilang mga Kristiyano. Sa gitna ng hindi Christian na mundo. O kaya naman, hindi Christian na mga tao. Wait lang po kasi nawawalan na ng ano um, kuryente yung aking ayun, meron na ulit. Sorry. Na papunta na sa pagpundi eh. yung yung ano ko yung laptop kasi nagkakaroon siya ng ganitong problem from time to time. So, lalahanin natin na yung pagiging ilaw, pagiging asin natin, hindi lamang para sa sarili natin yon at sa relationship natin sa Panginoon, kundi pwedeng makatulong sa relasyon ng mga tao na sa kadiliman, makapag-umpisa sila ng tama. Kasi may guide natin sila kung sakali. So, i-avoid natin yung lukewarm na paglalakad. Huwag lang yung ayos na paglalakad, kundi ayos na ayos. Huwag lang yung okay na paglalakad, kundi okay na paglalakad. Hindi lamang yung tiyak siguradong sigurado, 'di ba? Yun yung paglalakad na puntahan natin. At araw-araw ay meron tayong ganong chance na gawin. Araw-araw, bawat bawat sandali na nandun tayo sa sanglibutan o nandito tayo sa buhay na to, pwede tayong maglakad ng ganito. Kung walang tao, i-practice natin yung tamang paglalakad. Kung may tao, gawin natin yung tamang paglalakad. Okay, para maging normal sa atin kung sakali at maiwasan natin yung lukewarmness, maiwasan natin pundido, maiwasan natin yung hindi maalat na paglalakad. Okay, totoo yun, deserve ng Panginoon siya. Okay? Kung ano yung deserve niya. Excellence, di ba? Na pamamaraan. At ang excellence ay hindi magkakapareho, di ba, sa atin. Siguro yung excellence na alam ko, maaaring hindi ganun yung excellence na alam mo. Pero, let's do it, di ba? Sa paano mang paraan ma-express natin yung excellence para sa Panginoon. Sa Jeremiah 15 verse 19. Jeremiah 15 verse 19. Naalala ko yung usap pananampalataya dati na ginagawa namin ni Pastor Alvin. Okay, so Jeremiah 15 verse 19, sabi dito ni Lord, therefore thus says the Lord, okay, if you return, I will restore you, and you shall stand before me. If you utter what is precious and not what is worthless, you shall be as my mouth. They shall turn to you, but you shall not turn to them. So sabi niya, kung babalik kayo sa akin, kasi hindi sila sumusunod ng maayos, di ba? Sabi niya, bumalik kayo sa akin, i-restore ko kayo. Ipapanumbalik ko kayo dun sa dapat, dun sa nararapat, na maging kayo. And you shall stand before me. Yung praise na yan, kataga na yan na kayo ay tatayo sa harap ko. Kasi walang makakatayo sa harapan ng Panginoon na hindi ka tanggap-tanggap sa Kanya. Di ba? Wala. At ang ibig sabihin ng tumayo sa harapan ng Panginoon is tumatayo ka na matuwid, tumatayo ka na nakatanggap-tanggap sa Kanya. Kasi i-restore niya tayo eh. So, kung hindi ito yung paglalakad natin, yung pinag-uusapan natin ngayon, kung hindi tayo ganito, we can be like this. Ngayon, kung ganito tayo dati, tapos nawala tayo sa ganitong uri ng paglalakad, we can be restored. Pero return to the Lord. Medyo hindi na tayo nandun sa dapat, nandun sa dati. Pwede tayong bumalik doon. Ito yung sinasabi niya. At sabi niya, utter what is precious. Salitain ninyo kung ano yung mahalaga, kung ano yung valuable, precious. Okay? At hindi yung worthless.
Lakaran ninyo yung mahalaga, yung valuable, at hindi yung worthless. Pahalagahan nyo talaga yung mahalaga. Bakit mo papahalagahan yung walang halaga? Di ba? Sino ang maglalagay pa rin sa garapon ng asin nang wala namang lasa? Di ba? Walang gagawa nun. Sinong magtatago ng mga punding bumbilya, di ba, kung sakali? Ang gagawa lang nun ay yung mga hoarders, yung mga nag-iipon ng kalat, di ba? At yun yung ginagawa nila. So, yung mga walang kwenta, at ang walang kwenta, ibig sabihin basura. Kaya ang sinasabi ni Jesus, kapag yung asin nawala na ng alat, magiging itatapon na siya, tapos tatapakan na lang siya. Dirt, magiging ganon siya. Di ba? Ang tinatapakan ay, kung hindi basura, ay ano, yung dumi. At yun yung sinasabi niya. So, salitain natin what is precious. Pahalagahan natin what is precious. Gawin natin what is precious. At hindi yung worthless. At sabi niya, you shall be my mouth. You shall be my hand. You shall be my body. Magiging katawan ko kayo, magiging bibig, magiging kamay, magiging representative ko kayo kapag ang inyong papahalagahan ay yung precious, not yung worthless. At sabi niya, they shall turn to you. Sila yung babaling sa'yo. Sila yung iimpluwensyahan mo, hindi ikaw yung iimpluwensyahan nila. Magiging katulad mo sila at hindi sila magiging katulad mo. Hindi mo pala sila magiging katulad. So, yun yung mangyayari, di ba? So, kapag hindi tayo sumusunod, kapag hindi tayo naglalakad ng maayos, hindi lamang tayo hindi nakapagbigay ng kalulatian, hindi lamang nagiging hypocrite tayo as Christians, at therefore nabablaspheme yung Panginoon. Hindi lang yon, kundi hindi tayo nagiging hindi tayo nagiging mas kung ano yung nilalayo ng Panginoon sa atin, ginugusto ni Lord para sa atin, kundi nagiging mas kung ano yung nakikita natin sa sanglibutan. Nagiging kagaya na natin sila. Gagayahin na natin sila. Hindi natin sasadyain, hindi natin gagawin, paplanuhin, pero yun yung ginagawa natin if we are avoiding yung right na paglalakad. If tumitigil tayo sa disiplinadong paglalakad sa Christian, nagiging mas un-Christian tayo kaysa sa nagiging mas Christian tayo. Kapag tumitigil, kapag hindi natin inuugali, kapag hindi natin ginagawin. Okay, yung mabuting at godly na paglalakad. So, hindi natin maiko-compromise. At huwag nating i-compromise. Huwag nating mamaliitin okay yung paglalakad na ito. Okay? Kasi gagawin niyang magningning tayo as liwanag. At ang evangelism natin ay nagiging credible. Ang Diyos natin ay nagiging credible. Okay? So, number 4. Number 3 yan. Number 4, okay, yung ano yung ginagawa ng isang taong hindi disiplinado, Christian hindi disiplinado? Kung may power yung discipline na paglalakad. Kasi sa pamamagitan ng disiplinadong paglalakad, di ba, pagsunod sa buhay na gusto ng Espiritu Santo sa atin, na-express natin yung kapangyarihan ng Espiritu. Powerful yun. Pero ganun din, meron din kapangyarihan yung compromise at undisciplined na Christian. Meron ding paglalakad. Meron ding power yun. Pero ang power niya is not to build up, kundi to destroy. Hindi to clean up, to cleanse, kundi to corrupt. O, yun yung gagawin niya. Yun yung effect niya. Di ba? At hindi siya makakabuti. Personal at communal or congregational. Personal o sa relationship. Hindi siya makakabuti. So, tunguhin natin yung sumusunod na matapat, hindi yung nagre-rebelde na paglalakad. Okay? Kasi kapag yun yung ginagawa natin, yung effect natin personal, yung effect natin sa relationship, sa communal, sa community, ay malaking tulong. Okay? Napag-usapan na natin yun, di ba? Sa 1 Corinthians chapter 5, di ba? Merong isa doon na kinakailangang tiwalagin kasi hindi siya nakakatulong sa karamihan. So, kung iniisip natin, wala na mga makaka-apekto kapag hindi ako maglalakad ng maayos, hindi mayroon. Kasi part ka ng body. 'Di ba? Subukan mo na itong kamay mo na kanan na palagi mong ginagawa, biglang huwag mo nang gagamitin kahit kailan. Maapektuhan yung buong katawan natin.
Di ba kasi ititrain mo pa to para gawin niya yung ginagawa nitong kanan. Whereas kapag ginagawa mo na yung dapat mong gawin, di ba? Makakatulong ka sa mas madami, hindi lamang sa sarili mo. By the way, any part ng katawan natin na hindi na siya gumagana ng dapat, ang tawag natin din ay sick part of the body. May sakit ah, na parte ng katawan. At huwag tayong magkaroon ng sakit. Kasi ano man yung sakit ng kamay, magiging sakit siya ng buong katawan. Mararamdaman siya. Di ba mayroon tayong ganung kasabihan? Ang sakit ng kalingkingan ay dama. Ramdam siya ng buong katawan. Whether we like it or not, may effect tayo sa iba. Sa katawan ng Panginoon at sa isa't isa. Pero hindi ba pag inibig natin na ang mabuting paglalakad, ang magiging epekto natin ay yung mabuti din, yung pagpapala din, di ba? At maganda kapag ang paglalakad na maayos ay ginusto natin at naging nature na natin siya. So, ganun palagi yung effect natin. Mabuti, pagpapala, kahit sa iba. So, hindi tayo nasa gitna pero wala tayong effect sa iba. Di meron, malaki. Di ba? Sa ginagalawan nating simbahan at sa ginagalawan nating sanglibutan. So, palagi ang na-highlight kapag yung undisciplined na paglalakad yung pinag-uusapan ay leaders. Kasi sila yung nasa gitna sa harap eh. 'Di ba? At palagi yun yung sinasabi, hindi ako pupunta diyan. Bakit? Kasi ganyan yung mga leaders diyan. Pero alam mo ba na hindi lamang mga leaders yung nagdadala ng mabuting testimony. At hindi lamang yung leaders yung inaasahan ng Panginoon na maglakad na maayos, kundi bawat members. Okay? Bawat members. So, wag nating i-compromise, okay, yung mabuting paglalakad. Huwag nating hanapin lang yun sa mga nauna sa atin. Huwag natin sabihin kasi kailan na ako na-save. Or huwag nating hanapin yun dun sa mga leaders lang kasi followers lang ako. Hindi, the same thing din. Meron din tayong effect sa yung undisciplined na paglalakad. Ah, kakalawangin din niya yung mabuti. Di ba? Yun din yung ginagawa natin. Kahit na maliit lang sa palagay natin yung impact natin kasi hindi naman tayo lead, hindi naman tayo yung mga nauna, hindi naman tayo yung mga mas yung mga ginagamit, di ba? Meron pa rin tayong effect. Okay? Una personally, pero ganun din sa relationship at ganun din sa community na kinakabilangan natin. So, katulad ng sinasabi ko kanina, di ba? Um, merong effect yung hindi blameless, yung hindi innocent na paglalakad. Ang ibig sabihin nun is yung mabuting paglalakad, obviously. Okay, merong effect. At sa sanglibutan, sa paligid natin na ginagalawan natin. Kapag gagawin natin siya ngayon dahil alam na natin, magiging mas maingat na tayo. Kasi alam na natin yung pwedeng maging effect natin sa iba. Okay? So, magiging mas responsible, mas magiging reasonable na yung pagsunod, magiging unreasonable na yung hindi. So, mas magiging logical na tayo as Christians, responsible as Christians, accountable as Christians. Hindi lamang dun sa mga tao na nakakakita sa atin sa loob at labas ng simbahan, kundi yung Panginoon na palaging nakakita sa atin, nasa loob, nasa labas, o kaya kahit wala ng ibang tao, di ba, na nakakita sa atin, nakikita pa rin tayo. Accountable tayo doon sa nag-iisang audience ng mabuting paglalakad natin. Okay, so tinatawag yung kasalanan, yung hypocrisy, di ba, sa scripture, sa New Testament. Hindi na ako magbabanggit ng verses kasi hahaba pa siya ulit. Na leaven, libadura siya. Di ba? At dapat ingatan natin yung sarili natin sa libadura. Pero symbolic yun ng sin o ng hypocrisy na mayroon yung mga unang tao na nakalaban ng katotohanan, yung mga Pariseo, di ba? Pero pwede din tayo maging ganun sa gitna ng kasi ang ibig sabihin ng leaven, yun yung libadura, di ba? Yun yung yeast na konti lang siya sa gitna ng napakaraming ingredients ng tinapay kapag minamasa na yung harina. Konti lang yung yeast, pero gagawin niyang umumbok siya. Aapektuhan niya yung bawat bahagi, di ba? Ah, at kung meron man tayong effect, huwag masama. Maging contagious tayo, makahawa tayo, huwag masama. Pero magagawa mo lang ito kung alam mo in the first place na napakahalaga ka.
Kasi yung testimony mo ay mahalaga sa akin, yung sasabihin mo, paano mo siya sinasabi, yung paglalakad mo, paano ka naglalakad, yung pamumuhay mo bilang Christian. Ganun ka kahalaga. Meron kang effect. Sa Panginoon na nanonood sa iyo sa sanglibutan, 'di ba, na nakikinig sa iyo, nakakapanood sa iyo, nakakita sa iyo sa simbahan, sa mga anghel, 'di ba sinasabi ng scriptures yun. Tayo ay palabas na kanilang pinapanood. Okay? At may natututunan ba sila? Obviously, meron. Pero hindi lamang yung mga matatapat na angels yung nakakakita sa atin. Lalong-lalo na yung mga bulaan, lalong-lalo na yung mga bumagsak, yung mga fallen angels, ay nakikita rin nila. Diba? At pwede silang maapektuhan. Siyempre, kapag nakikita nila na pumapalpak tayo, yung mga fallen angels, yung mga demons, yung mga spirits na ito, masaya sila. So, binibigyan natin sila ng kasayahan kahit hindi natin sinasadya. Okay? Kung ganito tayo, pwede tayong tumigil at magsisi at ang kasayahan marirevert, mababalik sa Panginoon, di ba? Di ba kapag nagsisisi yung isang tao, sabi sa Luke chapter 15, nagkakasayahan sila sa harapan ng mga angels at sa langit. So, yun yung effect natin, di ba? So, anong effect ng unrepentant? Ano ang effect ng nagpapatuloy sa alam niyang hindi dapat na pagsunod o hindi dapat na paglalakad, hindi dapat na pamumuhay? Kung ang pagbabago ay para sa pagsunod sa paraan ng Panginoon ay nagbibigay ng kasayahan, heavenly na joy. Isipin mo ano ang sorrow na binibigay or sadness na binibigay ng taong hindi niya sinasadya yung disiplinadong paraan ng paglalakad. So, kaya tayo binababalaan ng kasulatan sa madaming mga paraan, sa madaming mga lugar ng scriptures. Okay, so panatilihin natin yung mabuting paglalakad kasi masyadong mahalaga. Hindi lamang yung epekto nito, ikaw na naglalakad. Hindi lamang yung effect ng sinasabi mo at ginagawa mo at pamumuhay mo. Ikaw na nabubuhay, nagsasabi at gumagawa. Di ba? So, ipinapakita natin kung paano yung maging kaibigan ng Diyos. Okay, sa James chapter 4 verse 4. Siguro nababasa natin yung mga verses na ito at ito ay mga reminders lang po um, ng ano natin ng mga dapat na nangyayari sa atin at ano yung epekto nito sa atin. Sabi dito ni James, you adulterous people. Okay, kayong mga mapangalunyang mga tao. Ang ibig sabihin, hindi sila matatapat, di ba? Hindi sila matapat sa Panginoon. Do you not know that friendship with the world is enmity with God? Alam mo ba, hindi nyo ba alam na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Okay? Therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Sino mang nagnanais, sino mang gumugusto na maging kaibigan ng sanglibutan, ginagawa niya yung sarili niya maging kaaway ng Diyos. Hindi siya mabuting reminder, di ba? Kasi lahat tayo nasa sanglibutan, lahat tayo ay napapaligiran ng sanglibutan. At yung influence ng sanglibutan ay sumasa atin lahat. Every day of our lives. Every moment of our lives. Nasa sanglibutan tayo. Yung makasanglibutan na paraan, gawi, ugali, nakikita natin yun. At pwede tayong maging katulad ng nakikita natin. Kaya nga kung yung sanglibutan punong-puno ng makasanglibutan na mga gawa, what makes the difference is yung mga tao na naglalakad contrary doon sa makasanglibutang paraan. Tayo yun. Kung madilim yung sanglibutan, tayo yung ilaw. Okay? So, kaya lang, kinakailangan mo maging close sa Panginoon. Maging friend mo talaga yung Panginoon. Yun yung paraan, wala nang iba pa. So, dati tayong enemy of God dahil sa kasalanan na meron tayo, pero kanyang iniabot yung kamay niya sa atin para tanggapin natin siya, para magkaroon tayo ng relationship. At ito ay friendly na relationship. At pwede siya maging close at closer. Di ba itong relationship na ito? Pero huwag natin kalilimutan, yung paglalakad na maayos nangyayari lamang yun kasi tayo ay nakakaalam, aware tayo
na mayroong naapekto ang Diyos sa ating paglalakad. Pero dahil tayo ay nagmamahal sa Diyos, hindi na natin siya enemy, kundi friend na natin siya. Hindi natin siya tatraydorin, hindi natin siya bibigyan ng sama ng loob, hindi natin siya pasasakitin yung kanyang kalooban. Kaya gagawin natin yung kalooban niya. Kaya susundin natin siya. At sa pagsunod natin sa kanya, lumalayo tayo ng lumalayo sa makasanglibutang paraan. Kasi mas nagiging friend tayo ng Panginoon. Okay, so ito yung ginagawa natin. Okay, so iisipin mo na lang, madilim yung sanglibutan. Pero kung lahat ng ilaw natin nagliliwanag, ganito lahat yung uri ng pamumuhay natin, mapapansin tayo eh. Sa isang napakadilim na kalagayan, magsindi ka ng kandila, makikita yung. Eh kung magsindi ka ng mga 10 kandila, mas mapapansin. Eh kung 100 kandila, di ba? Aapektuhan natin yung paligid na kinalalagyan natin. And we can only be light and salt if we are close to the Lord. Okay? Kung meron tayong ganitong uri ng relationship. Sa First John chapter 2. First John chapter 2. Hindi yata natin ah, matatapos. Sa dami-dami natin pinag-uusapan. Diba? Gusto ko lang po makipag-fellowship sa inyo kasi may nakukuha ako kapag nakikipag-usap ako ng ganito. Diba? Sa inyo. Nakikita ko yun from time to time, ganyan. So, nakakatulong din kayo sa akin sa paglalakad ko. Sa First John 2 verse 15 hanggang 17, very ordinary, di ba? Very common na verse. Sabi niya dito, do not love the world or the things in the world. Huwag niyong ibigin yung sanglibutan or the things in the world. Huwag natin iibigin yung mga bagay ng sanglibutan. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Kaya hindi tayo magiging close sa Diyos kasi wala tayo ng pag-ibig na meron siya. At yung pag-ibig na meron siya, gusto niya maging close and close and close sa atin kahit na lumalayo tayo ng lumalayo dahil sa pagkamakasarili natin. Okay, hanggat sa maabutan na niya tayo kasi napagod na tayo maging makasarili sa mga buhay natin, sa mga sarili natin at naabutan na niya tayo ng kanyang pagmamahal. At eventually, nung tiningnan natin siya, nagsimula na yung closer na relationship nung tinanggap natin siya. Pero pwede siyang nanganganib siya na pwedeng mawala dahil mawawala yung love na mayroon tayo. Hindi natin love yun. Love niya yun na binuhos sa atin sa pamamagitan ng Holy Spirit. And we can love the Lord the way He loves us sacrificially, di ba? Intentionally. Hindi lang napipilitan, ini-intention niya talaga. Magsasacrifice, mahihirapan siya, pero nevertheless, gagawin niya pa din. At ito yung uri ng agape love. At kapag wala tayong ganun, the love of the Father is not in us. Okay? Paano natin mamamahal yung Panginoon? Paano natin mamamahal yung sanglibutan? O yung iba, katulad ng inuutos niya. Di ba? Love God, love others as yourself. Agape lahat yung love na yun. Kasi we are agapeing. Nilalab natin kasi yung sanglibutan. Ang agape hindi para sa sanglibutan, para yun sa tao, para yun sa Diyos, di ba? Merong ibang love diyan. Okay, merong storge, merong filio, yung mga uri-uri ng love na sinasabi ng scriptures. Eros, di ba? Love of romantic love, etc. Pero yung agape love, hindi mo yun ibibigay sa sanglibutan, nor sa things of the world. Hindi mo yun pwedeng ibigay kasi sa tao mo lang dapat ibigay yan at sa Diyos. At sa pagbibigay mo sa tao, gusto mo silang masave. Sa pagbibigay mo sa mga tao, gusto mo silang pagpalain. Okay, so do not love the world, okay, or the things or the things in the world. At paano natin ginagawa? Ano sa paanong paraan nangyayari ito? Sabi niya sa verse 16, 17, for all that is in the world, lahat ng nasa sanglibutan, the desires of the flesh, okay, yung mga nasa ng laman, the desires of the eyes, nasa ng mga mata, pride of life, kapalaluan ng buhay, is not from the Father, but is of the world. Yung sinasabi ko kanina, di ba? Pwede tayong maapektuhan ng sanglibutan, maging kagaya na natin sila. Paano yon? Maglalakad na tayo sa kanilang pamamaraan. Not necessarily magiging makasalanan tayo, gagawa tayo ng lantarang mga kasalanan, wala tayong pakialam sa Diyos. Hindi, pwedeng may pakialam tayo sa Diyos. Pwedeng sinasabi natin, Lord, Lord. Pwede nating
pinupuntahan siya, pwede nating kinakausap siya, pwede nating sinasamba siya from time to time, pero hindi full time. Kasi sa palagay natin, I cannot be a full-time Christian. At napakaraming Christian, even spirit-filled Christian, ay hindi sila full-time. Why? Kasi hindi sila gumagawa para sa Panginoon sa lahat ng bagay ng paggawa nila. Kasi sa palagay nila, ang Christian, ang full-time na Christian ay yung palaging nagpipray, palaging nagpapalo, palaging mga pastor na katulad ko. O kaya mga full-time na mga brothers, di ba, ah, na yun lang yung ginagawa nila. Hindi. Kahit yung natural na paggawa natin, kapag ginagawa natin yan sa Diyos at hindi sa tao, Ako na nga yun eh. di ba, excellently, righteously, na paraan, ay ginagawa natin sa Panginoon. Okay? Yun ay spiritual na paggawa. Hindi siya yung secular na paggawa. Even secular becomes spiritual kung yung motive natin is we are doing secular works for God. Di ba? Kahit yung pag-aalaga ng ano natin, ng mga kapatid natin, kapag inaalagaan natin siya, hindi lamang dahil para sa kapatid natin o para dahil sinabi ni nanay, kundi dahil sa Panginoon. Kasi do all things para sa Kayo. Panginoon. And those things na ginagawa natin at yung paraan ng paggawa natin becomes spiritual sa atin. Kaya walang part-time. Kasi kahit anong ginagawa mo, even work, Hindi ay ako inuutos ng Panginoon. 6 day magtatrabaho kayo. 7 day mag-rest. Hindi lang niya pinag-utos yung rest on the 7th day. Ini-expect din niya tayo trabaho. Kaya even work is spiritual. Kasi ginagawa natin yan para sa Panginoon. Kasi we do all things for the Lord. Di ba? So, paano natin ginagawa yung mga bagay-bagay katulad ng sanglibutan? Kapag flesh, pride ng buhay natin, yung ginugusto lang natin, yung ginugusto natin, um, yung sinusunod natin at yun yung pinupunan natin. Wala si Lord doon. Okay? Desires of the flesh, desires of the eyes, pride of life. Hindi yung desires of the Lord, pride of the Lord. Hindi. Wala. So, sabi niya, it's not from the Father, it's from the world. And the world, verse 17, is passing away along with its desires. Lumilipas yung sanglibutan. Isang araw, iba na naman yung i-desire mo. Isang araw, iba na naman yung titingnan mo. Isang araw, iba na naman yung kapag naabot mo na yung isa, di ba? Pag nagkaroon ako ng ganito, I'll be somebody, I'll be something siguro. Tapos pag naabot mo na yun, aabot ka na naman ng isa pa. No. Natural siya na gawin sa sanglibutan. Pero hindi yun yung everything sa atin. Kasi lahat ng ito, iiwanan natin. Alam natin yun, di ba? It is passing away. Iiwanan natin. At hindi lamang dahil mamamatay din tayo eventually, kundi pupunta talaga tayo sa ibang sanglibutan isang araw. At yung nandoon na yung God natin. Okay? Sabi niya, whoever does the will of God abides forever. Yung gumagawa ng kalooban ng Diyos, sabi niya, ay mananatili magpakailanman. So piliin natin yung paggawa sa Panginoon. Yung gawin yung kanyang kalooban. Okay? At ito yung tamang paglalakad, yung paggawa ng kanyang kalooban. Maraming mga tatangis isang araw. Panginoon, Panginoon, ito yung ginawa namin. Panginoon, Panginoon, kilala ka namin. Sa pangalan mo ginawa namin ito. Sabi ni Jesus Christ, hindi ko kayo kilala. Kasi hindi kayo gumawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Okay? At isa lang yung layunin ng Panginoon na iniutos niya bago siya umalis para sa simbahan, evangelize. Okay? Humayo kayo, mangaral kayo sa pamamagitan ng sasabihan, sa pamamagitan ng mga gagawin, sa pamamagitan ng doktrina, sa pamamagitan ng buhay. Mag-alagad kayo. I-duplicate ninyo yung mga sarili ninyo sa iba. Okay? Gayahin nila kayo katulad ng ginagaya ninyo ako. At therefore, makikita din si Kristo sa kanila, sa kanilang pamumuhay, sa kanilang pag-ibig, sa kanilang pinapahalagahan, sa kanilang pansamantala, sa kanilang pangwalang hanggan. So, yun yung ibig sabihin ng evangelism, di ba? At yun yung pinakahuli na sinabi ni Jesus Christ. At kapag mayroong isang tao na aalis, di ba? Kung ano yung kanyang bilin, yun yung mahalaga. Nung umalis si Jesus, yun yung bilin niya sa atin.
Mahalaga din mag-pray, mahalaga din yung mag-worship, mahalaga din mag-fellowship, 'di ba? Pundasyon 'yan ng mabuting paglalakad din. Pero yung isa pa, ipakilala natin yung Panginoon. Mag-alagad tayo ayon sa sinabi ng Panginoon, 'di ba? Pagkatapos nilang mabautismuhan, teach them whatever I told you na dapat nilang ginagawa. So, ibalik natin yung sarili natin dito. Kung kung nandito tayo dati tas nawala na, hindi na kaibig-ibig, hindi na kanasa-nasa, hindi na kagalakan sa atin, di ba, na maglakad ng maayos. Ibalik natin siya doon. Sa atin na nakaranas nito, alam natin kung ano yung pakiramdam, alam natin kung ano yung nawala, alam natin kung ano yung paraan. At ang paraan ay close kasi tayo sa Panginoon dati. Yung prayer life natin, di ba? Yung reading life natin, yung fellowship life natin, yung communion natin. Hindi lamang ito yung pagkain ng tinapay at kopita. Yung friendship, yung closeness natin sa Panginoon. Damahin mo yun kasi nandyan siya. Huwag siya maging invisible lang dahil spiritual siya, kaya hindi natin siya nakikita. Hindi. Damahin mo na nandyan siya kasi nandyan siya talaga. At kapag ganun tayo maglakad, aware tayo na nandyan siya, conscious tayo na nandyan siya. Siya yung unang-unang audience natin. Siya yung unang-unang listener natin. Siya yung unang-una na ano natin na kung sakali ipasasayahin, di ba, pagagalakin, palulugurin, winner. Winner ka sa lahat. Di ba? Yun yung win-win na kalagayan kung sakali. Kung walang nagre-rebuke sa'yo at alam mong meron kang mali ngayon, kung sakali lang, o meron kang dapat baguhin, i-rebuke mo yung sarili mo after this talk. Okay? Magkaroon ka ng ganung guts. Tapos, have the grit, Grit, na ano na salungatin ano man yung dating ikaw. Okay? Kasi hindi mananalo si Satan kapag alam mong kontrolin yung sarili mo at alam mong baguhin yung sarili mo. So maging blueprint tayo ng kaligtasan. Maging mapa tayo ng mga gusto ring sumunod sa Panginoon para makasunod sila. Maging blueprint tayo, di ba, ng tamang pagsunod. Kasi kapag mali tayo, tinatama natin yung sarili natin. Okay? Kung hindi tayo palaging tama, tinatama natin yung sarili natin. At humble tayo na tinatanggap ito sa mga sarili natin. Dahil naintindihan na natin ngayon kung ano yung godly training at ano yung gagawin nito sa ating relationship sa Panginoon, sa relationship sa simbahan, sa ating calling sa sanglibutan. Kung exercise ito yung healthy na paraan ng paglalakad. Okay, palagi sinasabi natin, healthy na maglakad. Mas healthier na maglakad sa isang disiplinadong pamumuhay na si Lord yung authority, okay? At in humility, okay, nagbibigay tayo ng mabuting testimony sa mga tao. Okay, siguro kinakailangan nating i-conclude itong mga ginagawa natin, pinag-uusapan natin. Kahit na alam ko parang meron pang iba na dapat banggitin at meron pang iba na dapat i-discuss. Panghuli sa Esther chapter 4 verse 14. Esther. Okay, kasi alas 10 na, mga kapatid. So marami tayong pinag-usapan, di ba? Yung balance, yung win-win na paglalakad, ay yung tamang paglalakad, yung minumodel natin kay Jesus at nagiging model din tayo for Jesus, di ba, sa iba. Yung kanyang effect sa loob-labas ng simbahan, sa calling natin, sa salvation ng iba, at lalong-lalo sa salvation natin, relationship natin sa Panginoon. Di ba? So, sa Esther 4 verse 14, gusto ko lang magtapos dito. Okay? Si Esther, tinawag siya ng Panginoon para magbigay ng pagkakaiba. Actually, magbigay ng malaking tulong sa kaligtasan ng ah, buong lahi ng mga Hudyo. Kasi nanganganib sila dito, nasa isang bansa sila na banyaga, okay, nasa foreign land sila. At may nagpaplano sa kanila doon na leader na papatayin silang lahat. At pag nangyari yun, wala na, hindi na darating si Jesus. Kasi nasa linya ng pamilya ng mga Hudyo na to, yung pagdating ni Jesus Christ isang araw. At isa si Esther sa magiging um, forefather niya kung sakali. Okay? Ninuno ni Jesus.
Kaya kung mamamatay din siya eventually, o di wala na, hindi na dadating yung Messiah. So kinakailangan silang masave. Okay? Dito sa threat ng pagkapuksa, pagkasira, pagkamatay nilang lahat as a nation. Hindi lamang individually, kundi as a nation. So nandito si Esther, ginamit siya ng Panginoon. Okay? Mapili siya among sa madami, di ba, na magkaroon ng relationship sa hari dito at pwede na siyang dahil sa kanyang magiging relationship sa king, pwede niyang ma-save yung buong lahi ng mga Hudyo. So meron siyang kamag-anak na palagi niyang kasama dito si Mordecai. Si Mordecai, tito niya yata si Mordecai. At sinabi sa kanya ni Mordecai ito, "For if you keep silent at this time, kung mananahimik ka sa ngayon, relief and deliverance will rise for the Jews from another place." Okay? Pwedeng mayroong magligtas, pwedeng mayroong mag-deliver sa kanila. Yung sakit, yung hirap na nararanasan nila, pwedeng may magbigay ng ginhawa, pwedeng hindi ikaw yon. It will rise from another place. Okay? But you and your father's house will perish. Pero ikaw at yung sangbahayan ng tatay mo, mamamatay kayong lahat. And who knows whether you have not come to the kingdom for such a time as this? Sinong nakakaalam? Baka nandito ka ngayon, okay, para iligtas talaga yung lahat. Ikaw talaga yung pinili ng Panginoon. Ang ganda nitong verse na to kasi opportunity yung sinasabi niya. So, meron tayong opportunity at sinasabi natin minsan, hindi palagi namang may opportunity. What if wala ka ng opportunity? At sabi niya, if you keep silent this time, meron pa rin gagamitin si Lord. Yes, meron mga sinasabi tayo, kung hindi tayo mag-witness, kung hindi tayo maglalakad ng mais, meron pa rin gagamitin si Lord. Na maging ilaw, maging asin, at ganun pa rin yung effect. Tama yun. Pero hindi ka masisave. Kapag hindi ka nag-deliver this time, kapag hindi mo grinasp yung opportunity na binibigay sa'yo ng Panginoon for the deliverance of others, you yourself will not be delivered. Ito yung sinasabi niya kay Esther. Pero ang balik niya, pero alam mo ba na baka nabubuhay ka ngayon at meron kang opportunity na ganito kasi gagamitin ka talaga ng Panginoon. Kung saan ka nandoon para sa kapakanan ng mga na naaapektuhan mo. Para sa kapakanan ng nakakita, nakakarinig, para sa kapakanan ng mga taong nakakahalubilo mo. Let's take this personally. Di ba itong tamang paglalakad? Kasi hindi lamang para sa atin. Okay? Kasi baka ito talaga yung ginugusto ng Panginoon to for you to have an effect sa others na nakakakita sa'yo, nakakarinig sa'yo. At therefore, kaligtasan at deliverance yung mapapasa kanila. Relief yung nasa kanila. Utang na loob. Bigyan natin ng relief yung mga tao. Ayuda, di ba, yung pangalan niyan nasa moderno. Pero ang ibig sabihin ng ginhawa, tayo yung magbibigay ng ginhawa. Tayo magbibigay ng deliverance. Kasi the Lord could be, di ba, maaari, na the Lord raise us up for such a time and generation like we have. Okay? So malaking opportunity. Pero malaki ding responsibility yung nakaatang sa isang tao na maglalakad ng mabuti. Kasi eventually, nai-embody natin yung pagkatawag ng Panginoon. Salvation for others, hindi lamang for ourselves. So maraming maraming salamat po ulit. Magandang gabi sa inyo dyan. Okay, sa atin at kung nasaan pa yung iba. So maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin ulit. Thank you very much sa inyong um, kahit iilan lang tayo, siguro yung iba talagang hindi nila alam kung paano mag-Zoom. Okay? Pero yung iba siguro live ba tayo sa FB ngayon? Ngayon habang ginagawa natin ito, live ba tayo? So, yun. Opo. Ano lang, nakakaano lang, nakakataba ng puso na kahit malayo tayo, pwede tayo magkaroon ng ganitong